Tapos, Huli, ayan po, nirecord ko po. okay, good evening po sa lahat. Thank you for joining sa spiritual gathering natin, and hopefully ma-post na ito ni Lawrence or sino man sa kung saan ito dapat i-post, no? But anyway, recorded naman ito, so mapapanood naman ito ng ibang gusto pang marinig, no? This is also an important teaching for tonight. And actually, I already shared this to others as well, especially kanina sa morning service kung saan ako invited as speaker. And meron nagsabi na first time niya daw marinig ang sermon about angels. Kasi usually parang pasada lang. But this time, this lesson is really as specific ito, ano yung function ng angels, and paano sila nag-serve kay God. No? Kasi si God pa rin ang nag-create sa angels. Okay? So let us start Okay po. with a prayer. Prayer muna tayo, opening prayer. And after nito, may sharing pa ata kayo or okay na, diretso na ako? Diretso Medyo na ako. late na pa. So siguro, diretso na lang po siguro. Diretso Tapos na. after na lang po siguro. Okay, sige. Let's pray. Panginoon, thank you so much for tonight. Salamat po sa kasama namin dito na nandito sa Zoom, si Sir Romulo, si Joanna at si Rose. I pray sa iba pang makakapasok and sa manunood nito. Lord, I pray na i-bless nyo kami with wisdom so that we'll be able to understand your word and apply what we will learn tonight sa aming mga buhay. Recording in progress. Lord, continue to be Lord, with continue us. to be with us. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Sige, so ministering angels. Ito po ay based din natin sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Ito po ang pangyayari kung saan si Jesus nag-fasting siya sa desert for 40 days. Yung Luke chapter 22 naman, 39 to 44, ito yung pangyayari kung saan si Jesus naman nag-pray sa Garden of Gethsemane bago siya i-trial at hulihin ng mga taong gusto siyang ipapatay at i-crucify. So dalawang main events sa buhay ni Jesus kung saan nandoon ang angels na tinulungan siya sa kanyang moment na talagang siya ay nahihirapan. Bakit kaya kailangan siyang tulungan ng angels? Obviously because Jesus took on the form of man. Nagkatawang tao siya. Okay? So si Jesus ay Diyos at nagkatawang tao rin. So hindi siya 50-50 na tao, Diyos. Hindi. Siya po ay 100% Diyos at 100% tao, nagkatawang tao. That's why nag-minister, nag-serve ang mga angels sa kanya during times na nag-ministry siya dito sa mundo. Okay? So, pwede natin actually yan basahin mamaya na anong mga events itong Matthew chapter 4 verse 1 to 11 at Luke 22:39 to 44. Sige, bago yan, atras muna tayo ulit, balik lang tayo sa title. Basahin ko muna ang Matthew chapter 4. No, kahit sundan niyo na lang ako dito sa Bible, babasahin ko Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Ang sinabi dito, then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. After spending 40 days and nights without food, Jesus was hungry. Then the devil came to him and said, if you are God's son, order these stones to turn into bread. But Jesus answered, the scripture says, human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. Then the devil took Jesus to Jerusalem, the holy city, set him on the highest point of the temple, and said to Jesus, if you are God's son, throw yourself down, for the scripture says, God will give orders to his angels, okay, na-mention yung angels,
about you. They will hold you up with their hands so that not even your feet will be hurt on stones. Jesus answered, but the scripture also says, do not put the Lord your God to the test. Verse 8. Then the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in all their greatness. All this I will give you, the devil said, if you kneel down and worship me. Then Jesus answered, go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left Jesus, and angels came and helped him. Angels came and helped him. Kasi nga, talagang pagod na pagod si Jesus, gutom na gutom siya, 40 days siyang nag-fasting. Pag sinabing fasting, walang food for 40 days. At nandun, inatake pa siya ng devil, lalo na ni Satan, na tinempt siya. So napagod siya. And angels came to the rescue. Ibig sabihin, tinulungan siya dahil katawang tao niya pagod na. Naintindihan niyo? So yun yung roles ng angels. Kaya ang title tonight, Ministering Angels, means angels were created by God to serve. Angels were created by God to minister. Okay? Maybe some of you, wala pa kayong encounter about the angel, pero dito sa Bible, no, maraming beses ang angel ginamit ni God, the one who created angels, para for His purposes. Okay, mamaya-maya I'll also share with you isa pang mga example na real life stories about angels, no? Sige. Sa Luke 22 naman, Luke 22 verse 39 to 44, sinabi dito, Luke 22, 39 to 44. Jesus left, 22, no? Jesus left the city and went as he usually did to the Mount of Olives. And the disciples went with him. When he arrived at the place, ito ay the garden, no, of Gethsemane, Jesus said to his disciples, pray that you will not fall into temptation. Then Jesus went off from them about the distance of a stone's throw and knelt down and prayed. Father, he said, if you will, take this cup of suffering away from me. Not my will, however, but your will be done. So nag-struggle si Jesus about going through the pain, through suffering, and through this cross, no? Nag-struggle siya. But sabi niya, your will be done. Then an angel from heaven, Luke 22:43, an angel from heaven appeared to Jesus and strengthened him. So ito po ay again nagpakita na si Jesus ay nagkatawang tao, kaya although Diyos siya, nagkatawang tao siya, kaya nandun yung angels every time na kailangan niya ng tulong sa katawang tao niya. Okay? Now, let's go to the next slide. Ano ba ang mga purposes, mga functions ng angel? No? Ito ay mga some of the functions of angels, and also ano ba ang mga katotohanan tungkol sa angel? Isa-isay natin. Ano bang angels? Angels are ministering spirits. Sila po ay ministering spirits. They serve according to God's purpose. Okay, not all creation is fallen. Hindi lahat ng create ni God na fall. Some of the angels are unfallen. Intindihan niya? In fact, some of the angels who are unfallen worship God since their creation, no? Since God created everything, ginawa ni Lord lahat, isa na doon yung mga angels. From then on, ang mga angels na yan nag-worship, and hanggang ngayon, hindi nag-stop. Hanggang sa eternity, hindi yan nag-stop. Kahit nagkaroon ng fall of man, fall of creation, merong some of the angels, two-thirds of them, hindi na fall. And some of them worship God day and night. Yun yung pagkasabi. Pero actually, wala namang day and night sa heaven. Okay? Para lang maintindihan nyo. Ibig sabihin nun, non-stop worship. Okay?
So, angels appear in key moments in the biblical storyline. Maraming beses. So, these are just the few. Tingnan nyo yung sa kanan. Ano ba ang mga events sa Bible na nandun yung angels? Sinabi dyan sa Exodus of God's people from Egypt, Exodus 14:19. Nandun sila nung pinalabas sila ni Lord from Egypt kasi naging slave sila doon. And subsequent journey after ng Egypt sa desert, nandun din kasama ang angels. The giving of the law, the Ten Commandments, nandun din yung angels. Galatians 3:19. The incarnation of the Son of God, nung si Jesus Christ pumarito sa lupa through a baby. Na? Incarnation tawag dyan. Incarnation, nagkaroon siya ng laman, karne. Carnation. Okay, incarnation. So actually, yung si Angel Gabriel, pinaalam niya kay Mary, pinaalam niya kay Joseph na magkakaroon ng Messiah, di ba? So nandun yung angels. Also, yung mga shepherd nakarinig ng balita sa isang anghel na sabi niya, a baby will be born, no? The Messiah will be born tonight, today. Ngayon mismo, doon sa Jerusalem. Okay. So, nandun ang angels, no? Sila yung announce na dumating na ang Messiah or tagapagligtas. Ito rin yung his ordeal in the garden, ito rin yung one of the key moments na si Jesus nag-struggle na, no? Excuse me. Lalo na nung i-face niya na yung kanyang suffering, lalo na palapit ng kanyang crucifixion. So nandun din yung angel, after siya nag-pray sa garden, tinulungan siya at pinalakas siya. During Jesus' resurrection, naalala nyo rin na wala nang laman ang tomb ni Jesus, ang libingan ni Jesus. Pagkarating ng mga disciples, ang nakita nila, angels nandun nakaupo sa loob ng libingan ni Jesus at nagsabi, wala na siya dito. Wala siya dito. Wala yung hinahanap nyo dito. Wala siya. He is alive. Jesus is risen. Okay? Nandun yung angel. Pinaalam sa mga disciples. Also, in the future, in his return in judgment, when Jesus comes again to judge the world, to judge especially the sinners, and to reward the saints, yung mga believers, nandun din yung angels kasama ni Jesus. So, kahit ganun ang nangyari na mababasa natin sa maraming bahagi sa Bible that there are angels existed and still existing now, marami silang parts na binigay ni Lord sa pag-serve sa kay Lord. Tandaan natin, dito sa ilalim, even so, angels are minor players in the drama of redemption. Hindi sila ang major players. Si God pa rin ang sentro ng pagligtas sa tao. The drama of redemption. Okay, naintindihan nyo? Next slide. Ano pang matutunan natin tungkol sa angel? Ito, some of the passages lang ito na nagpapakita pa na mini-mention ang angels. May underline ako dyan, di ba? 1 Timothy 3:16, seen by angels. Ibig sabihin, si Jesus doon sa langit ay siyempre, dahil nandun siya, kineate niya ang angels, nakita rin siya ng angels. No? At actually, nag-suffer pa siya sa flesh. No? He was revealed in the flesh and was vindicated in the spirit. Nabuhay siyang muli, si Jesus. And seen by angels. Nakita rin nila kung paano nabuhay si Jesus muli. Diba? Grabe na. And Matthew 24:31, He will send forth His angels with great trumpet and they will gather together His elect. Ito yung elect, ibig sabihin lang nito, mga taong naniwala sa Panginoon. Okay? So pagdating ni Jesus, maririnig ng mga taong ligtas ang trumpet na i-blow ng angels. Grabe na. Pagdating ni Jesus, may introduction pala. At kukunin niya lahat ng naniwala sa Kanya at nag-obey sa Kanya. Okay. 2 Thessalonians 1:7, and to give relief to you who are afflicted, and to us as well, when the Lord Jesus will be revealed from heaven, babalik siyang muli, galing sa langit, with His mighty angels in fire.
flaming fire. Take note, ulitin ko, walang angel na magiging tao. Wala ring tao na magiging angel. Nakikita nyo sa cartoons minsan, pag namatay yung cartoon character, magiging angel siya. Walang ganun ang tao, tao. Ang angel, angel yon. 1/3 of them, kasama ni Satan, si Lucifer dapat yon, naging Satan siya, na fall siya. And Satan came from the word Hashatan, meaning hindi yan pangalan. Hashatan is the deceiver, the accuser, liar. Yun yung role ng Hashatan. Si Satan, ibig sabihin. Fallen angel si Satan. Okay. So, na-follow niyo pa ako? Okay pa kaya? Medyo marami tayong pag-uusapan Kaya fallen angel means, minsan may joke tayo sa isang tao, no? Hulog ka ng langit sa akin. Actually, yung hulog ng langit si Satan yun. Fallen angel So, wag mong tawagin yung tao na hulog ng langit, no? Kasi yung hulog ng langit, actually, yung nahulog sa langit, si Satan yan. Ito pa, walang angel na makikipagrelasyon sa tao na magkakaroon sila ng anak. Diba sa mga movies, may angels na nagkakaroon ng relasyon sa tao, tapos nagkakaroon ng anak? Hindi yon. Dahil angels, ang kanilang being, they are spirits. Tandaan nyo, angels are spirits. At yung word na angel, function yon. Ang being nila, spirits. Ang doing nila, angels. Intindihan nyo? Andyan pa ba kayo? Next slide. Next slide tayo. Specific functions ng mga angels. To serve. To serve. Tingnan nyo. When Jesus was tempted in the wilderness, after that, pagod si Jesus, angels began ministering to him. Dumating ang angels at tinulungan siya. Okay? Kasi pagod siya. So angels were created by God to serve, to strengthen, kung sino yung hina, no? Minsan may mga hindi mo lang alam, may mga taong gagamitin si Lord, or minsan angels mismo tatapik sa'yo, no? Hinang-hina ka na, biglang nabuhayan ka, na-encourage ka. May mga taong ganun, ito pa, send message. Diba sila rin yung nagsabi, ipapanganak na si Jesus, the Savior of the world. So they are also senders, message of God. So serve, strengthen, send message, or send warning, and also angels can be used by God to strike. Strike means to yung mga taong kumakalaban, no, against God. They can be used, ang angels gagamitin ni Lord para parusahan. Pwede 'yon, yung mga taong ayaw sa Diyos. Kaya nga nung inaresto na si Jesus sa garden, 'di ba naalala niyo, kinis siya ni Judas, tapos inaresto siya, pumalag si Pedro, nahiwa yung tenga ng tao, kahit madilim nahiwa yon kasi ginanon niya, kasi ayaw niyang maaresto si Jesus. Sabi niya, hayaan mo. Tapos sabi ni Jesus, do you think that I cannot appeal to my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Sa tingin mo ba hindi ko kaya na magpadala ang Ama? Sabihin ko sa kanya, magpadala ka ng 12 legions of angels. Pag sinabing legions, gaano karami yan? Sa tingin ko, ang isang legion, 6,000. So kung 12 legions, 12 na 6,000. Dami na. I-google nyo na lang kung gaano karami ang legion. Pag centurion, ibig sabihin, commander of 100. Centurion yan centurion. Pag legion, alamin nyo, i-google nyo gaano karami. So 12 legions of angels. Pero hindi ginawa ni Jesus yun Kasi willing siya na arestuhin at magpapako sa cross. Willing siya para tayo maligtas. Naintindihan nyo? Grabe yung pagmamahal ni Lord. Pwede naman pala siya magtawag ng angel
sabihin sa father, Father, wag mong hayaan na maaresto ako. 6,000, grabe. I-times 12 mo, Lawrence, please. 6,000 times 12. Gano, isang utos lang ni Jesus pala, pwede siya magtawag ng maraming ano. Magkano? 72,000 Pastor. 72,000. Wow, thank you Sir Romulo and Lawrence. Grabe na. Sabi ni Jesus nung inaresto na siya, sabi niya, Pedro, hayaan mong arestuhin ako. Akala mo ba hindi ko kayang magtawag ng 72,000 angels? Kaya ko. Pero hindi ko ginawa, hindi ko gagawin. Kasi kalooban ko na maaresto ako at mapako ako sa cross para kayo maligtas. Naintindihan niyo ang pagmamahal ni Lord sa atin? Now, so dito, nagpi-play ang angels as servants of God according sa command ni God. So ang angels, depende yan sa command ni God. Sino mag-uutos sa kanila? Si God. Pero minsan, tayong mga tao, hindi natin naintindihan to, tama? Akala natin, ang mga angels, sunod-sunuran sa atin kasi naniniwala tayo na every person has a guardian angel. Depende yon sa Panginoon kung bibigyan kanya ng guardian angel. Hindi yon automatic. Naintindihan niyo? Kasi ang nasusunod, ang commander-in-chief, si Jesus Christ. Tama? Hindi tayo. Pero feeling natin minsan, no, tayo yung nasusunod, guardian angel, tinatawag mo. Tapos ito pa, sabi ko nga, ang tao hindi magiging angel. Sinasabi natin minsan, Lo, i-guard mo ako. Lo, bantayan mo ako. Kung, di ba namatay na lolo mo at lola mo, sasabihin mo, Lo, bantayan mo ako. Hindi sila guardian angel. Intindihan nyo? Walang tao na magiging angel. Walang angel na magiging tao. Ang angel, sunod-sunuran kay God, hindi sa atin. Kung papadalahan ka ng guardian angel, good. Pero hindi yon automatic. Depende yon kay Lord. Merong true to life story. Naalala nyo yung nasunog na super ferry? Sino nakakaalala dito? Yung nasunog na super ferry, meron doon, I don't know kung babae or mag-asawa yon or may anak siya. Hindi ko lang ma-sure. Pero meron doon na hindi niya alam saan siya pupunta kasi pag nasunog yung barko, medyo panic lahat, tama? Sometimes ang iilaw lang yung emergency light, tama? Nasa level siya ng barko, tapos hindi niya alam kung saan dadaan. Sinabihan siya ng, na-realize niya later, angel pala yon. Sinabihan siya ng tao, pogi, matangkad, maputi, naka-hood, na parang, basta maliwalas yung muka. Sinabihan siya, sundan mo lang yung ilaw, tumakbo ka, sundan mo doon, makakalabas ka. Alam mo, sinundan niya. Tumakbo sila. I don't know kung kasama niya ang asawa niya or anak niya. Tumakbo sila. Sa dulo nun, nakalabas nga sila. Pero nung ni-review niya ang barko kung saan sila nagstay na level, alam mo ba? Kung dederechuhin pala yun, walang door. Pero nung tinuro ng angel, nakita niya na may ilaw nga doon sa dulo na parang merong door na open. Pero sa totoo, nasa level pala siya ng barko na papunta sa front ng boat na wala doong door. And anong nangyari? Na-realize niya, angel yon. Maliwalas, pogi daw. Guwapo daw. Pero again, no, they are spirits. Nagkatawang tao lang. I mean, nagbukhang tao lang yon, pero hindi yon tao. Tinulungan sila ng angel. Marami pang mga story na ganyan, no? Hindi lang lahat man, no? Pero anyway, sa Bible mismo nagsasabi totoo. And they serve God according to God's will. At minsan pinapadala rin sila ni Lord sa atin para tulungan tayo. Now, ito pa, next slide. Meron pa ata tayong malalaman dito. Okay, now, ito yung mga katotohanan, no? Ito yung mga katotohanan tungkol sa angels. Ang tanong ko ngayon, ano ngayon? Ano ngayon kung ito pala yung mga katotohanan sa angels? Paano natin ito ma-apply sa ating buhay? Okay, ito yon. Number 1, like the ministering angels, we too must serve to bring holistic help to others. Pag sinabing holistic help to others, hindi lang puro salita ang binibigay natin sa tao. Meron ding tulong physical, tulong spiritual, tulong psychological,
tulong material, tulong pinansyal. Ang help natin dapat, like the angels, talagang merong holistic na dating. Hindi lang para mag-encourage, hindi lang puro salita, hindi puro prayers. Minsan kung gutom yung tao, o mamaya na yan, minsan kung gutom yung tao, dapat tulungan natin. Bigyan pagkain. No? Kasi even yung angels sa Bible, many times tumulong sila kung anong kailangan, yun yung tulong nila. Sometimes papatayin na si Jesus, baby pa siya that time. Ang angel, tinulungan niya si Joseph. Sa dream, kinausap niya, Joseph, pumunta muna kayo sa Egypt. Doon muna kayo magpalamig. Lumayo-layo kayo sa Israel. Kasi papatayin ni Herod ang bata. May balak siyang patayin ang bata. Sino yon? Si baby Jesus. Now, angels help in different ways. Meaning, minsan wina-warn tayo na huwag gawin ng isang bagay or ito dapat ang gawin natin. May mga guidance yan. And angels can talk to us in our dreams. No? Gagamitin sila ni Lord. Sometimes si Lord mismo nakipag-usap sa atin sa dream. So ito yon. Katulad ng mga angels, no, na napaka-obedient kay God. Kasi 1/3 of them naging disobedient. Leader nila si Satan. But 2/3 naging obedient. Katulad ng mga obedient angels, we too must serve God to bring holistic help to others. Holistic pag sinabing holistic, kabuuan. Pag tumutulong tayo sa tao, hindi lang puro salita, may gawa rin. Intindihan niya? Ang angels nung napagod si Jesus sa desert, tinulungan nila. Kung anong tulong, feeling ko pinakain nila si Jesus doon. Naintindihan niya? Naintindihan niya? Nag-fasting si Jesus eh. Anong kailangan niya? Pagkain. So ganun din tayo. Like the angels, pag nag-serve tayo sa ibang tao, nakita mong gutom, huwag mong sabihin, Brad, pag-pray kita, sige, uwi ka na. Hindi. Padalhan mo ng pagkain. Bigyan mo ng libreng show my king. Padala mo pa siya ng siopaw. Diba? Huwag lang puro prayer. Kasi katulad ng angels, pag nag-serve tayo sa ibang tao, dapat holistic. Every area of life. Kung kailangan niya ng counseling, edi pakinggan mo siya. Mag-share siya sa'yo, makinig ka. Bigyan mo siya ng time na pakinggan mo siya. Okay? Kasi baka pag nag-counseling, ikaw nagsasalita na, mahirap naman yan. Counseling means ikaw yung makikinig. So, hindi lahat ng kailangan ng tao prayer. Minsan, pera, pamasahe, pauwi, pera pangkain, pera para pambigas, or minsan encouragement, minsan verse, no, para ma-encourage siya. Pero iba-iba yan. Hindi puro salita. Meron ding gawa. Okay? So, ganun dapat mga angels. Now, bakit nag-show na yung picture kanina? Kaya nga, i-show nga natin yan. Now, ano ba yung meaning nito? Effort plus wrong tools, no result. Anong ibig sabihin nito? Minsan, gumagamit tayo ng wrong tools kaya hindi natin magawa yung isang gawain. Tama? Screwdriver dapat ang gamitin. Ginagamit natin wrong tools. Kaya walang resulta. Ganon din sa pagtulong sa tao. Nagtataka ka, bakit hindi ko madala-dala to kay Jesus ang taong to? Bakit hindi ko kaya siya ma-win kay Jesus? Puro ka lang prayer. Minsan kailangan mo rin bigyan bigas yan, 5 kilo. Gutom yan eh. Tapos sabi mo, Brad, pag-pray lang kita. Ha? Minsan ang tao, kailangan din ng gawa. Hindi lang puro naawa tayo, pinag-pray natin. Tapos nagtataka tayo, bakit kaya hindi pa rin siya lumalapit kay Lord? Kasi nga, yan, nag-i-effort ka, pero mali naman yung approach mo. Naintindihan natin? O, nagtataka ka, bakit kaya nagsiserve naman ako kay God? Bakit kaya hindi ako nag-grow spiritually? Baka nagsiserve ka nga kay God, pero wrong yung motibo mo. Baka nag-serve ka kay God para i-bless ka lang ni God. Mali yun. That's so selfish of us. Na nag-serve ako para i-bless ako. Magbibigay ako ng offering or tithes para i-bless ako. No. Bless ka na, kaya ka nagbigay. Nag-serve ka kay God para ka
kaya ka binigyan ng blessing. Kaya nga, binines ni Lord, ibig sabihin na kaya ka nagsiserve. Hindi yung, maglilingkod ako sa simbahan para i-bless ako. Baliktad yun. Binines ka na ni Lord. Kaya ka magsisimba, mag-thanksgiving sa Panginoon, mag-offering. Hindi yung, gagawin ko to para i-bless pa ako. Wrong motive. Kaya no growth. Nag-e-effort, pero wrong yung motive, walang growth. Nag-effort, pero mali yung tools na ginamit, walang result. Ganon din naman sa business, tama? Effort ka ng effort. Mali naman yung application, di mo sinusunod yung sinabi, di wala ring result. O lahat ng mga concept na yan, galing yan sa Panginoon. Ha? Sa Panginoon galing yan. Even yung business concepts, sa Panginoon lahat yan. Okay, so ano pala dapat, Pastor? Okay, meron pa yan eh. Next slide. Minsan nagtataka tayo, baka ano bang right tool na gagamitin ko? Ano bang approach yung gagamitin ko? Alam mo, before you think of right tool, kung anong gagamitin mo para magbunga yung ginagawa mo. Alam mo, hayaan mo muna ang Holy Spirit gamitin ka. Tindihan mo? Baliktad ha? Let the Holy Spirit use your life to bring lasting fruits. Minsan kasi, ano kayang gagawin ko? Anong right response? Right tool? Ano ba right program para sa akin? Puro ka nag-iisip kung anong gagamitin, anong gagamitin. Ano kaya kung magpagamit ka muna sa Panginoon? Let the Holy Spirit use you first so that He can make miracles in your life and through your life. Ang baliktad sa atin, mga tao, sa sobrang selfish natin, binabaliktad natin. Ang isip natin, paano ko kaya gagamitin si Lord para ma-bless pa ako? Baliktad. Ikaw ang gagamitin ni Lord. Tama? Minsan, paano ko kaya gagamitin si Lord? Ano? Ano si Lord? Tools? Ano si Lord? Genie? Nasusunod-sunod siya sa atin? Ikaw ang gagamitin ni Lord, hindi yung tayo ang gumagamit kay Lord. Baliktad eh. Sabihin mo, magsisimba ako para i-bless ako ni Lord. Baliktad nga. You're trying to use God. Hindi, magsisimba ka para gamitin ako ni Lord. Naintindihan niya? Meron pa, Lord, pag blines mo ako, magiging faithful follower na ako. Ginagamit mo si Lord, binabribe mo pa siya ngayon na i-bless ka muna bago ka gamitin. Mali. Huwag mong i-bribe si Lord. Magpagamit ka kay Lord. Para gamitin niya ka, gagamitin ka ni Lord na pagpapala sa iba. So, let the Holy Spirit use you first before you can truly serve God and be a blessing to other people. Okay, next. What can we learn pa? Number 2. Like the ministering angels, we too must serve God to make God known in our service. Para mas sumikat pa si Lord sa atin, buhay. Maraming beses, yung mga angels, dahil gumagawa sila ng miracles, minsan, nagkamali yung tao. Like si John, pinakitaan siya ng revelation ni God. Nakita niya yung mga mangyayari in the future. Alam mo ang ginawa ni John, yung nagsulat ng revelation? After pinakita ni Jesus lahat sa kanya, ng angel sa kanya, ang mangyayari sa end times, na sa end times ba, magkakaroon ng tribulation, magkakaroon ng pag-uusig, persecution sa Christians, at mamaya-maya si Jesus babalik ulit para kunin yung believers. Nung nakita ito ni John, sinamba niya at nagpatira pa siya sa harap ng angel. Sabi ng angel, huwag mo akong i-worship. Pareho lang tayong servants of God. Huwag kang lumuhod sa akin. Naintindihan niyo? Sabi ng angel, huwag kang lumuhod sa akin. Si Lord ang sambahin natin. Siya dapat sumikat sa buhay natin, hindi ako. Mensahero lang ako. Kasi winworship siya ni John yung angel. Meron pang instance sa Old Testament, sinong nakakaalala sa story ni Daniel na hinulog siya sa yungib ng mga leon? Sinong nakakaalala?
story ni Daniel. Hindi nyo naalala or hindi nyo pa narinig yung story ni Daniel? Dahil Ako po hindi narinig ko na sa Superbook. Okay, Superbook. Now, si Daniel, hindi kasi siya lumuhod sa Diyos-Diyosan doon sa Babylon, tama? So, Opo. sa Diyos-Diyosan. Kay Nebuchadnezzar, sa ribulto ni Nebuchadnezzar. Kaya siya hinulog doon sa yungib ng leon. Tapos na-realize ni Daniel na ang angel of God pala, mga angels ni Lord, ang nag-shut ng mouth ng lions. Sinabi niya yon kay Nebuchadnezzar. Nung next day, natakot si Nebuchadnezzar kung patay na ba si Daniel kasi naging naging friend sila. Sabi na, Daniel, andiyan ka pa ba? Sabi niya, dito ako. Safe na safe. Hindi ako kinain ng leon kasi clinose niya ng angels ang mga mouth ng lions. And after that, sabi ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylon, if I'm not wrong, si Nebuchadnezzar yon. Darius ba? Or si Nebuchadnezzar? Basta, yung hari, sabi niya, walang ibang Diyos ang sasambahin kundi ang Diyos ni Daniel. O, sinong sumikat? Kahit yung angel ang nag-shut ng lion's mouth, sinong sumikat? Si God. Ang lesson dyan, ganun din tayo. When we serve others, ang sumisikat si God. Hindi tayo. Minsan, ginagamit natin si Lord eh. Ito na yung sinasabi ko kanina sa unang punto ko eh. Minsan, may faith tayo, pero yung sumisikat, yung faith. Instead na si God. Tapos ang iba naman magsasabi, sana all may faith na malaki. Sino bang sumikat? Yung si God o yung taong may faith? Hindi dapat tayo, tandaan natin, if you're a child of God at naniniwala ka kay Jesus, ang sumisikat dapat sa iyo si Jesus. Hindi yung faith mo, hindi yung church kung saan ka nagsisimba, hindi yung pastor, hindi yung simbahan. Ang sumisikat si Jesus. Pero minsan ang sumisikat ang leader ng church. Idolatry yun. Hindi pwede yun Nagsisimba tayo, tapos napapawaw tayo sa mga naglilingkod, sa pastor, sa pare. No. Ang sisikat dapat si Jesus. Kaya when we serve God, dapat nakikilala si Jesus. Paano mo malalaman na you are serving God and God is made known or made popular in your service? Paano mo malalaman na ang ginagawa mong serbisyo sa Diyos ang sumisikat si Jesus? Paano? When you serve, people are drawn and attracted to Jesus Christ. Napupunta sila kay Jesus, hindi sa pastor, hindi sa pare. Napupunta sila kay Jesus, hindi sa religion. Napupunta sila kay Jesus, hindi sa kung saan-saan dyan. Minsan napupunta sa kung saan-saan no? Nagpipray kung saan-saan din. Ibig sabihin, hindi sumikat si Jesus pag ganon. Dapat ang sumisikat si Jesus. At naa-attract yung tao kay Jesus. Kaya nga, malalaman mo talaga kung ang faith mo sa Panginoon tama kasi maraming naha-harvest si Jesus. Kasi maraming naniniwala kay Jesus. Pag ang faith natin, puro lang faith, ako at si Lord, tapos wala namang taong naa-attract kay Jesus sa buhay natin kasi hindi naman nila nakikita si Jesus sa ating karakter eh. Kunwari, madamot tayo, gahaman tayo, nanlalamang tayo ng tao. Hindi sumikat si Jesus sa buhay mo. Yun ang mga proof. Kung sa tingin mo, sumisikat si Jesus sa buhay mo, malalaman mo yan. Maraming tao nasisave at naniniwala kay Jesus dahil sa testimony mo. Yun yung totoong making God known in our service. Okay, last. Meron pa ba? Last. Wait lang. Before we go to the last, meron dito sinasabi, ministry is about faithfulness and impact in the power of God. Faithfulness, talagang tapat ka sa Diyos from beginning na naniwala ka sa Diyos hanggang sa dulo ng iyong buhay sa mundong ito, you are faithful to God. Kasi maririnig mo si God, well done, my good and faithful servant. Sa finish line, pag natapos mo yung role mo sa mundong ito at tinawag ka na ni Lord, iprinomote ka na niya,
naniwala ka sa Kanya, pupunta ka na sa presence ni God, sa eternity, maririnig mo siyang, well done, my good and faithful servant. So ang sukatan, faithfulness. At hindi lang basta-basta faithfulness. Sa tulong ng power ng God, merong impact tayo. Yun yung totoong ministry. May impact tayo sa ibang tao. Hindi man maging successful talaga, kunwari nag-share ka ng gospel pero may impact ka sa taong yan, yun ang faithfulness, no? Naging obedient ka sa sinasabi ni Lord na i-share mo naman ako sa iba, ipakilala mo naman ako sa iba, faithfulness yun. So kahit binubuli ka ng iba kasi sabi nila ano ba ito si talagang sinishare na si Jesus, talagang ano ba to, na born again na ba to? Huwag ka mahiya, faithfulness yun tawag doon. Yung sinishare mo, pinapakilala mo si Jesus sa buhay mo. So, ang ministry ay not about forcing our way, yung talagang pinipilit natin sarili and just to impress ourselves and other people. Minsan ang ministry kasi nagiging about forcing our way to impress other people and ourselves. Yung ginagawa mo isang bagay, nagpi-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, pumupunta ka, nagsimba ka, pero minsan ginagawa mo to impress people, hindi yun ministry. Ang totoong ministry, faithful ka kay God kahit may nakatingin sa iyo o wala, nagiging loyal ka kay God, nagiging faithful ka sa pinapagawa ni Lord, faithful ka sa pag-share kay Jesus Christ sa iba, yun yung ministry na totoo. Pero kung ginagawa mo lang yung mga bagay na ito, nagsimba ka, nagbasa ka ng Bible, nagpray ka, just to impress people and to impress yourself, gusto mo ma-impress sarili mo, then problema yan. Okay? So ang ministry is about faithfulness and impact in the power of God, sa tulong ni Lord. Next. Number 3, ito yung last. Pero meron pa mga follow-up ito na slide sa dulo. Like the ministering angels, ito yung number 3. We too must serve so that we and others can worship God in every miracle. Diba mga angels, ginamit sila ni Lord all throughout the Bible. Nung times na kailangan ng miracle, sila yung pinapadala ni Lord. Every time may angels, ibig sabihin may miracle. May miracle yan. Now, every time may miracle, nag-worship ang mga tao. Okay? Nag-worship sila kay God. Di ba? Ano bang mga miracle na merong angels? Katulad nun, ang miracle na pinaalam ng mga angels na darating na ang pinanganak na Messiah sa Jerusalem. Papanganak siya. Di ba nag-worship ang mga shepherd doon sa sabsaban kung saan si Jesus? Nag-worship sila. So ganun din, every time may miracle sa buhay natin, we are prompted to worship God. Yung mga maliliit na miracle sa buhay natin, it should be a reason to praise God. Yung humihinga ka at kasama kita sa Zoom ngayon, dapat you worship God. Mag-thanksgiving ka sa Panginoon, buhay ako. Para marinig mo ang magandang balitang ito na mahal ka ng Diyos at kaya kanyang iligtas pag naniwala ka sa Kanya. Now, those are little miracles. And we should worship God in everything that we receive from Him. Minsan, hindi na natin nakikita ang miracle kasi nakatuon ang ating mga mata sa ibang bagay. Binibigyan ka na nga ng blessing ni Lord dito sa bandang ito, sa area ng buhay mo na ito, pero yung mata mo nandito pa nakatingin. Kaya nasasabi mo, parang walang miracle today nangyari. Nabulag ka na. Kasi gusto mo ibang miracle, pero si Lord gumawa na pala ng miracle. Nakatingin ka lang sa iba. Kaya hindi tayo thankful eh. We miss to see the miracles of God every day. Akala natin walang miracle today, Pastor. Wala. Akala mo lang. Meron yun. Kasi minsan, akala mo, ang miracle is, maka-close deal lang ako ng business ngayon. Miracle yun. Hindi. Kahit nag-share ka ng business mo, hindi na close deal, still, that's a miracle. Na nakakapag-share ka pa ng business mo. Ibig sabihin, wala kang sakit. Are you not thankful na andito ka ngayon, okay ka? Minsan, we miss to thank God over the small things in life. And we fail to thank God because we think miracles are the big things. Hindi natin naalala yung mga maliliit na things pala talaga ang nag-matter.
yung peace of mind, yung satisfaction. No? And sa totoo lang, ang mga big miracles, yun yung mga maliliit na miracles. And we are tested by God kung magpapasalamat ba tayo sa maliit. Kasi kung sa maliit, di tayo thankful. For sure, kahit bigyan ka ng malaki, hindi ka pa rin thankful. Kulang pa rin, sabihin mo, kulang pa, Lord. Diba? So, we should worship God. That's why we serve God, para maka-worship tayo kay God. Hindi yung we serve God para ang tao i-admire tayo. Hindi yun. People should worship God, not us. We're just servants of God, like the angels. Okay, next. Meron pa atang kasunod dito. So how can we know that Jesus is made known in our service or in our ministry? Paano natin malalaman na talagang sumisikat si Lord? Ito yung, ito pala yung na scramble. Connected to sa point number 2. Paano natin malalaman na si Lord sumisikat sa buhay natin? Ito yung tanong. Paano? When people are attracted to Jesus, many are being saved by Jesus. They are namamangha sila kay Jesus, hindi sa atin. Okay, yan isa. Number 2, harvest is happening. Maraming souls ang naniniwala kay Jesus. Despite of our failures, disobedience, na hindi tayo nag-share ng gospel, marami pa rin nasisave. Because people are attracted to Jesus as the Holy Spirit of Jesus moves powerfully through us. Tayo ang simbahan ni Lord, hindi yung building. Through us. Okay. Next. Ito pa. Every believer who experiences God's miracles daily will not stop thanking God. Totoo ba ito? Ang taong naniniwala kay Lord at nakaka-experience ng miracles ni Lord, hindi mag-stop magpapuri sa Diyos. Bukang bibig niya yung Panginoon. Bukang bibig niya ang papasalamat sa Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakauwi ako ng safe. Alam niyo ba kanina, pauwi ako dito from Bacolod. Okay, 1 hour travel po yan. Umuulan. Grabe yung pasalamat ko. Merong bus, taxi, wasak ang bus nag-overshoot na sa road, nandun na sa ilalim ng kanal sa mga bahay banda. Kalahati ng katawan na dito sa road, kalahati wala na sa road. 3 daw yun nagkarambola. Kaya pala traffic, akala ko, meron bang checkpoint? Sabi ng naglalakad, karambola, 3. Alam mo naman dito sa probinsya, no? Highway, walang traffic. Ang bilis siguro, talagang wasak yung taxi. Sabi ko, hi Lord. Pagdating ko ng Bakay, sabi ko, Lord, salamat, safe ako. At bago pa yan, makarating ako ng bahay, before entering Bacolod City, meron pang nadulas na nauna sa akin, nadulas yung motor niya. Sabi ko, Lord, salamat, safe akong nakauwi. For me, that's miracle. Nakauwi pa ako sa asawa ko at sa 3 kong anak. Nagets niyo? Minsan di tayo nagpapasalamat sa mga simpleng bagay kasi akala natin, ang miracle is magkaroon na ako ng malaking pera, malaking bahay, maraming pera sa savings, mabayaran lahat ng utang, yun ang blessing. We thought yun lang ang blessing. Hindi. Yung maliliit na bagay, magpasalamat tayo. At merong paalala, grateful believers cannot contain their praises to God. Di nila mapigilan sarili na. Sinishare nila yung pasalamat nila sa ibang tao. Sabihin nila, alam mo, si Lord mabuti sa buhay ko. Tapos grateful believers or yung mga believers na nagpapasalamat, they always serve God selflessly. Hindi na sila nag-iisip kung merong mag-appreciate sa ginagawa nila, basta ginagawa lang nila. Selfless na sila No? And grateful believers are generous in all areas of life. Their treasures, their time, their talent, and everything. Generous. Para sa Diyos Yun yung totoong nagpapasalamat. So, pag sinabi kong generous, hindi lang ito pera ha. Generous yung meron kang time para sa ibang tao, pakinggan mo sila sa problema nila, i-encourage mo sila, turuan mo sila ng salita ng Diyos, ano pa ba? Paglingkuran mo sila kahit hindi sila mag-thank you. Yun yung totoong taong generous. Hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng bagay.
Generous. Okay, next. Meron pa ba? So ito, final reminders. Ang lesson natin, ministering angels, tama? So ang mga angels, they are not to be worshipped. Huwag natin silang sambahin. Nasa Bible yan. Number 2, angels are not the object of prayer. Hindi po dapat tayo nagpipray sa angels. Wala yan sa Bible na magpipray ka sa angels. Magpray ka diretso sa Panginoon. Alam niyo ba na idolatry din yung pag-pray sa angels? Basahin niyo yung Bible. Ha? Last na tayo, last. Yung tatlong sinabi kong truth, naka-acrostic yan sa BMW. Alam niyo yung BMW? Sinong may kotse dito na BMW? Okay. Again, remind ko kayo, tatlong lesson natin. Tonight, na-remind tayo that like the ministering angels of God, we must serve God to bring, letter B, bring holistic help to others. To make God known in our service, mas sumikat si Lord sa ginagawa natin at paglilingkod natin. And number 3, so that we and others can worship God in every miracle nating natatanggap. BMW. Bring holistic help, hindi lang puro salita, may gawa rin. Magtulong tayo sa iba na merong gawa. To make God known or make God famous in our paglilingkod, maging famous pa si Lord, at we can worship God in every miracle na ginagawa niya sa buhay natin. So yun yung mga lessons na pwede nating i-apply sa ating mga buhay. Lessons regarding the matter of the doctrine of angels. Okay, so hopefully you learned something tonight na hindi natin dapat pinagpipray ang angels. Hindi tayo nagpray sa kanila. Hindi rin ang mga tao nagiging angel, no? So, hindi po yan. Okay, that's the reality and I hope ma-review ito ng iba na hindi pa nakarinig nito and ma-bless kayong lahat. God bless you all and thank you so much for your time. Grabe, ang ganda nung ang ganda nung napakinggan natin ngayon. Actually, first time ko ring marinig ito. Itong about angels. Although, first time in the sense na ngayon ko lang nalaman. Of course, nadidinig natin about sa mga angels, nagsimula sa mga cherubim and everything like lahat ng tao may angel. At marami pang iba mga kwento about angel. Kaya lang listening tonight, para bang biglang nagbago tuloy yung pananaw natin about angels. At ang tumatak sa isip ko talaga ngayon is about dun sa yung pagpapasikat kay God. Kasi maraming beses parang ako of course sinasabi ko guilty rin ako doon. Yung minsan pagka nakatulong ka, pinapasalamatan ka nung nakatulong sa'yo, tapos tuwang-tuwa ka pa, in the sense na parang tuwang-tuwa ka lang pero hindi mo pinasalamatan yung Diyos na siya naman pala yung tunay na nagbigay at ginamit ka lang para matulungan kung ano man yung klase ng tulong na yun. Yun yung nagbigay sa akin ng liwanag sa ngayon na ang tagal ko palang alam niyo na ang tagal ko palang parang nagiging selfish ka, pinasalamatan ka, parang inisip mo ikaw yung may credit nung tulong. Salamat Pastor at ako'y talagang naliwanagan doon. Ngayon napagko-connect ko na tuloy yung mga nangyayari sa buhay natin, sa buhay ko in particular, na andun palagi ang Diyos at hindi tayo pinababayaan. Andun siya palagi at ginagamit niya tayo to as a channel of blessing para sa iba. And at the same time, ako'y nagpapasalamat din at napakinggan ko ito dahil na-realize ko yung mga maliliit na bagay na mga malalaking blessings pala yun. So, again, yun yung aking ang daming mga lessons na magagandang napakinggan. But of course,
isa lang ito sa mga maraming Sundays and bigyan natin ng pagkakataon naman ng yung iba para magbigay naman ng mga takeaways nila. So, anybody? Ayan, magandang buhay. Thank you po, Pastor. Hello po, TL Roms, TL Alma, Hello. Ma'am Rachel, tsaka si Miss Joanna. Hello po. Grabe ang ganda nung ano ngayon. Na ngayong gabi po, no? Ang ganda rin ng ano, ng word ni Lord na binigay para sa atin, no? Na yung tungkol sa angel po na kasi ganun po kasi yung kapag napagkukwentuhan, yung kapag may namatay daw, ay okay lang kasi angel na siya sa langit, may maggagabay na sa inyo. Ganun po talaga usually yung mga naririnig, eh, 'di ba? Yung kapag yung meron mga nag-pass away na mga kakilala mo na halimbawa bata pa na ano, angel na siya, gagabayan ka, gano'n, may mga gano'n po talaga. So, talagang nalinawan po dito sa ngayong gabi na hindi ang tao hindi talaga magiging angel at ang angel never talaga magiging tao, 'no? Kasi paano po sila, sender ng message ni Lord. Na parang pinapadala po sila ni Lord para tumulong sa mga taong siguro talagang deserving na tulungan ni Lord. Tapos yun po na ang ganda kasi yun pala yung sila yung kahit sa panaginip para maipadala sila ni Lord para tumulong sa mga tao. Kagaya nung sa nung ipapanganak si baby Jesus. Na ano, na sa kanila sa mga angels po pala nanggaling yun na yung balita. Kumbaga para makaalis po sila dun sa lugar na papatayin po yung mga ano, mga baby. Ayan, nakaka-bless yun. Tapos yung ano po, yung tumatak din po sa akin yung ano, dapat ano, magpagamit po tayo kay Lord. Hindi yung si Lord yung gamitin natin. Na parang kasi may times na gano'n po ako, eh, na may tinamaan po ako sa part na yung minsan, "Lord kapag inano mo 'to ganyan, ano po ako Lord," ganyan. Parang nagpo-promise ka tapos parang inano mo pa siya. Parang anong tawag dito, yung ano po, yung Bina-bribe. opo gano'n Sinusubukan. oo parang sinusubukan mo siya na ano, gano'n. Na dapat kumbaga kung magwo-worship tayo sa kanya, ibe-bless niya kumbaga kaya tayo nagsisimba dahil blessed talaga tayo. Yun talaga yung tumatak din na yung mga small things na miracle, small miracle minsan hindi natin na-appreciate. May ano po, eh, may mga gano'n na kagaya po yung nangyari kanila 'no, praise God dahil yung iba nauna po sa inyo may nangyari tapos kayo sobrang safe na nakauwi. So, parang minsan may mga naisip din, oo nga 'no, kasi nung may nagkabanggaan do'n, puwedeng yung sinasakyan kong bus o jeep, yun yung puwedeng maano na nandun ako. Pero dapat talagang thank you Lord kasi 'di ba na ano, na safe ka palagi. Minsan kasi mga simpleng bagay parang nakakalimutan natin magpasalamat na sobrang laking miracle pala talaga nun, na gano'n na konting ano, hindi siya actually konti, talagang sobrang akala lang natin maliit na bagay pero sobrang laki pala talagang yun na kaya dapat pini-praise talaga natin si Lord sa tuwing may mga ganyan na sa paggising pa lang po. So, thank you Lord nagising tayo kasi miracle na po yun. Kasi hindi naman po natin alam na gigising pa tayo sa umaga, 'di ba po? So, talagang ang galing lang. Tapos yung ano din po, yung Bring Holistic Health, Pastor, sa BMW. Si Mm. si GL Geraldine lang may BMW. Ah, Ah, ikaw naman, ano, gusto mo rin? next na, Ikaw na next. next. Kung ibigay ni Lord. Yun na ano, yung hindi lang siya puro kailangan dasal-dasal lang. Kumbaga ano may gawa din po. Minsan kasi may mga tao yung kailangan nila hindi lang po pagdadasal, isasama mo sila sa prayer, pero kunyari kung kaya mo naman pong tumulong. Halimbawa yung ano mo lang, yung kaya mo na kahit bigyan sila ng ganito na ng tinapay, ganyan, yung kaya ng bukal sa loob mo din. Iyon po.
Tapos ayun po, yun nga, worship God in every miracle, tsaka ano ba yun? Ayun po. Baka maubos ko na po eh. Salamat po, Pas. Thank you po. Thank you, Ma'am Rose. Napakaganda. Sino pong next? Ayun, nag-unmute Good na si evening po. Tel Alma. Good Thank evening. you, Lord. Thank you, Lord muna kasi naka-attend ulit ako for how many weeks na hindi ako nakaka-attend dahil nasasabay talaga sa children's liturgy namin. So, yun, thank you, Lord. Thank you sa ating lahat kasi safe tayo every time. And, ayun, parang naubos na nga ni Ma'am Rose eh. Naubos na yung explanation. Pero dagdag ko na lang din yun sa angel. 'Di ba kasi sabi nga nila pagka yung especially yung maliliit na bata, 'di ba? 'Pag nahuhulog tapos walang nakakakita, sabihin nila, ay sinalo ng angel nila, ng guardian angel. So parang yun din yung isang paniniwala natin. Tapos yung sa angels, parang simula pa lang ng bago i-ano si Jesus. Talagang angels na lahat. Kasi yung nag-announce siya doon kay Mama Mary, 'di ba? Yung ganito hanggang sa bago siya namatay and then hanggang sa nabuhay. So angels lang talaga yung sinisend ni God para sa messages ba. So yun, and like an angels nga kung paano mag-minister ang angels. Yung sa akin yung make God known in our service. So kumbaga parang sa service na ginagawa natin, parang it's all God, hindi tayo yung gumagawa, and hindi para sa atin. Kumbaga parang yung gift na nakukuha natin para mag-serve is from God talaga. So yun po yung sa akin. Good evening po sa lahat. Po. Thank you. Next. Ako na. Ayun. Hello Alright. po. Hello, TL Alma. I miss you. Ayan. And Jiel Romulo. Hello po. Good evening. Hi kay Ma'am Joanna Marie. Yan. Sa akin, hindi ako nakaabot. Siguro ano din. Way din ni God yung ano na ako kanina, struggle na ako. Yung pinost ni Pastor yung link doon sa DC. Sabi ko, hindi ako makapasok. Minessage ko na nga rin kayo pa. Sabi ko, pahing waiting ID and password. Tapos, binasa ko maigi yung naka-flash doon sa ano ko. Okay, sige. Kinapi ko yung link, then nag-open ako sa pare. Ayun, nakapasok ako. Thank God po. Yan. Ang takeaways ko, yung shinare mo pas na sa super fairy na nasunog. Yung pagkasabi mo pa lang na may nag-guide sa kanila na tao, as nagkatawang tao yung angel. Ayun, goosebump po ako. Talagang kinilabutan ako pa. Parang parang yung nararanasan mo na siya. Yung pala yung mga angel yun na pinapadala ni God sa iyo, no? Kaya, ayun. And, yun, yung sa akin din to make God known in our service. Sa sarili natin, natin yun eh, na napapatunayan natin. Kasi, may mga bagay na hindi natin nagagawa. Hindi natin magagawa, pero nagagawa natin. Yung pala, yung help ni God ang laging sa atin. Kasi, ikaw na po bahala, Lord, na magawa ko ito ng maayos, yung mga ganun. Kaya, yun po yung ko dun sa let make God known. Then, yun nga, so pag-worship natin sa Kanya, i-share natin siya. Ayun. Yung sa ministry ko, yung mga co-moms ko, lagi kaming nag-uusap-usap. No? So, lagi kong inaano sa kanila na let's always, yung faith natin, lawakan natin para sa mga anak namin yun. Yun po yung aming situation. Ayun. Ayun po. Thank you. Thank you, Pas. Ayun. Thank you, Ma'am Ritz. All right.
And last but not the least, Ma'am Joanna. Ako ulit. Sa akin naman po, as actually sabi na ni Miss Rose, so wala na akong masyadong sasabihin. Kasi gano'n rin naman sasabihin ko. So ang sa akin lang, thank you Lord ako for this day kasi natapos ang buong maghapon na walang nangyari sa akin, na nakapunta ako sa GC office dito, nakipag-celebrate ako sa birthday ng mga friends, sa birthday ng friends ko na which is pauwi siya ng Pinas today, later 1 a.m. Pauwi siya ng Pinas for vacation. So, yun po ang pagpapasalamat. Tsaka share ko lang din na yung experience ko about God na ngayon ko lang siya na-realize, Pastor, na nagamit din pala ako one time ni Lord. Kasi last 2020, na kasagsagan ng yun, di ba, ng COVID. So, at that time, meron kasi ditong para siyang loto sa atin. Meron din dito. So, ang tawag dun toto. So, hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip ko na that time na tumaya ako. Worth $1 lang naman siya. $1, 4 numbers lang yun. So, akalain nyo yun, isang lang siya, isang play lang siya, nanalo ako ng first prize. First prize worth 3,000 SGD, $3,000. Pag kinonvert niyo po yun sa peso, nasa 100K siya. So, sabi ko sa kanya, Lord, thank you. Kasi nung time na wala man ako masyadong paggagamitan. So, ang ginawa ko, kasi po ako yung tao na pag hindi ko siya pinaghirapan, kumaga parang ang bilis lang kasi ganoon tayo, 'di ba? Pag hindi natin siya pinaghirapan, ang bilis mawala ng pera. Hindi mo malaman, wala na pala akong pera, saan napunta? Yung gano'n, isipin yung gano'n. Kasi nung time na yun, kasi wala naman talaga akong paggagamitan nun. Okay yung pamilya ko, ganito, ganyan. So sabi ko, wala naman akong paggagamitan. So, di naitabi ko lang siya. So, just in case lang kako, sabi kong gano'n. Tapos, one time, nabasa ko sa Facebook, one of my friend, nakasama ko siya sa Makati, nakatrabaho ko sa Makati. He passed away. So, hindi po ako nagdalawang isip na magbigay ng tulong dun sa asawa. So, ayun ang nakalimutan kong sabihin na thank you Lord ka talaga sa kanya na kahit papano, kahit hindi ko siya nakita ng almost 10 years or 12 years ko siya hindi nakasama or nakita. Lang kami, Facebook, text. Tapos, at one time na balita ako na he passed away. So, yun, nagbigay po ako ng tulong sa kanya. Tapos, after po nun, yung kapatid ko naman po ang na-hospital nun. So, yung pinagpapasalamat ko sa kanya, parang ginamit din niya ako para makatulong sa ibang tao. Tapos, last 2020 po yung nangyari. Tapos, ito naman po yung nangyari. Ngayon lang this year po, nitong June. Ganon din po ang nangyari, nanalo na naman ako ng worth 3,000. At same number po same na po. Ano po yung napanalunan ko nung 2020, same number din siya ng napanalunan ko nitong 2023. So, blessing sa akin yung number na yun. So, ang ginawa ko, same lang itong ginawa ko. Hindi ko naman siya pinaghirapan. So, pinamigay ko. Pinamigay ko sa mga kapatid ko, sa mga pinangangailangan sa amin. Ayun ang pinagpapatingin ko kasi na-realize ko na one time pala nagamit din ako ni Lord. So, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord. Yun lang po. Grabe, Ma'am Joan. Galing. Ang swerte mo naman, Ma'am Jo. Pwede bang pabulong yung number? Ang swerte, pero Pwede pong pahingi ng number. Alaga ko yung number na yun kasi birthday yun ng birthday yun ng bunso naming kapatid, which is the special po siya. Hindi mo siya masasabing mongoloid kasi di ba po bang mga mongoloid isa lang ang itsura? Lahat po ng mongoloid sa kanya po hindi kasi kamukha namin magkakawig kami, magkakapatid Down lang siya syndrome. parang ganun po, Down syndrome. Tapos nakakaintindi siya, hindi lang siya nakakapagsalita. Pag kinausap mo, ang salita lang kasi, te, ganun lang. Ganun ang salita niya.
Kaya hindi siya nakapag-aral. Yun yung talagang ano namin, swerte sa amin. Yung Ma'am Joan, birthday ilang niya taon na yung siya? Ngayon, 17 na siya. Kaya Siya yun nga po yung nakapag-aral. yun nga pong yun ang unang-unang gagawin ko pag nakauwi ako ng Pilipinas nitong papasok na 2024. Kasi 2024 pauwi po ako for vacation. So dadalhin ko siya sa office sa papatingin ko sa sa doktor natin doon. Kasi sabi ni Ma'am Cherry, free daw po na pwede magpa-check up. So yun ang kauna-una kong gagawin sa kanya pag umuwi ako. Napakaswerte na sa amin. Kaya sabi nagpapasalamat din ako kay Lord kasi siya kasi binigyan kasi siya ng ng doktor no nung pinanganak kasi siya blue baby. So sinabi ng doktor na pag daw blue baby siya bibihira na lang siyang tumagal. Pinakamatagal na daw ang 10 years. But hello, 17 years old na siya ngayon. Kaya thanks God. Thank you Lord dahil umabot pa siya ng 17 years old. Grabe. Miss Joanna, huwag ka maniwala sa swerte. Ay hindi ako naniniwala sa swerte. Bless Sa kanya ka. lang ako naniniwala. Blessing yon kasi hindi totoo po yung swerte. Kaya nga lang yung sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, swerte mo naman, kami ilang beses na kami tumatay, pero ni $10, hindi wala kami nananalo. Kaya sinasabi ko, hindi swerte yon kasi binigay yun sa akin para makatulong din sa iba. Kung nakatulungan ko kayo, sabi ko kasi kaibigan ko, minsan nauubusan ng allowance, padala ng ganito, padala ng ganito. Siyempre, kasama mo sila, so, nagbibigay ako, hindi ko na pinapabayaran. Parang ginamit na rin ako one time ni Lord. Kaya thank you Lord din ako sa kanya. Actually, naniniwala ko dun na yun nga yung from God naghanap ng pwedeng channel of blessing para sa iba. Kasi minsan talaga kahit gusto mong tumulong minsan pero wala ka namang means. Correct po. Di ba? So, Totoo po yan. Kahit gusto mong tumulong pero wala kang magawa, hindi walang mo, magawa. ano na po yan, naranasan ko na yun yung one time na, may isa rin po akong friend na hospital na gusto ko siyang tulungan. Pero wala akong magawa kasi that time, wala rin ako. Kasi kung uunahin ko naman din siya, ako naman po yung mawawalan. Sabi ko, gusto ko siyang tulungan pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya ang ginagawa ko, pinagpapasa Diyos ko na lang. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala sa kanya. Gusto ko mang makatulong pero hindi ko alam kung paano. Kaya dasal na lang. Ang daming magagandang testimonies, ang gaganda mga pangyayari na madidinig natin. Pero ang ganda kasi meron tayong isang pastor na nagbubuklod-buklod ng ating mga nadidinig in the form of lesson from the Bible. Okay, Pastor? Actually, may communion right tayo, di ba? Pero anyway, kung di kayo handa ba kayo? Meron kayo dyan? Meron. Okay yung naman. Yung meron. Sinong meron? Wala. Meron pala si so okay lang. Kung wala kayo, just be with us, no? Pero i-clarify ko lang. Tama yun na Sir Romulo. Clarify ko lang. Ano ba ang say ng Bible sa pagtaya, sa lack? Nasabi niyo naman na it's about God's blessing talaga, hindi siya lack, no? About naman sa testimony ni Ma'am Joanna, recommendable ang pagtulong. Walang problema talaga yan. Napakagandang tumulong. About naman sa pagtaya, although nanalo siya, hindi porket nanalo siya, nasa Bible na yan. Pero ang nasa Bible, tumulong siya. Okay tayo dyan? Tumulong ka ma'am, grabe no, same number pa, the same. Anyway, yung puso mo naman din same to help, no? Pero yung recommendable tayo sa Bible nga, katulad din sa lesson kanina, talagang you serve selflessly, no? Hindi na siya nag-isip tungkol sa sarili niya, natulong lang siya, no? That's recommendable. Pero yung pagtaya sa kung saan-saan dyan, wala yan sa Bible, okay? Yeah. Pag na-clarify ko lang, but again, tumulong ka, that's recommendable, yung pagtaya, ano. And also, I can agree with you that special people, special children are gift from the Lord talaga. Gift from the Lord talaga yan. So, yun lang, na-clarify ko lang. Also, yung sabi ni Ma'am Alma naman na minsan yung mga bata na hulog, babies na hulog, sinasalo ng
Yes, maybe. Hindi naman palaging nandiyan ang angel, pero kung kailangan saluin, minsan they do that. I myself can testify, no, nung bata pa ako, akyat ng mangga, nahulog ako. Alam mo ang bagsak ko sa lupa, parang pinaupo ako ng angel na wala akong na-feel na sakit. Kasi pala magiging pastor pa ako na hindi gulay ang katawan na inutil, di ba? Mga ganun, dami nang nangyari na dapat patay na ako. Pero hindi pa pala kasi magiging pastor pa pala ako at kausap ko kayo ngayon. No? So anyway, again, every time na merong angel na gumagawa ng miracle sa atin, from the Lord yan. Tapos, ang ito pang matindi, marirealize mo na may angel after na ng event. Hindi mo yan marirealize during. Katulad sa miracle kanina na wala namang door doon sa super ferry na nasusunod, pero pinapunta sila sa door na tunnel na nakalabas din naman sa kabilang dako. Pero kung titingnan mo ang barko, yun ay papunta sa ulo ng barko, papunta sila doon. Walang door doon. Okay. Anyway, marami pa akong testimony sa inyo na about angels. But anyway, yun lang muna kasi wala na tayong time. Sige, magpunta tayo sa communion. Sa mga wala, okay lang. No? Sa mga online na mag-nood nito, no? I-review nyo na lang sa mga hindi nakapagsimula. Napakaganda ng lesson. Now, punta po tayo sa communion. You can just follow us kung wala kayong ngayon. Mag-pray muna tayo, no? I-prepare natin ang sarili natin. Panginoon, as we do these communion rites, make us worthy, forgive us for all our sins sa isip, sa puso, sa gawa, sa pananalita. Patawarin mo kami, maraming beses nagkasala kami sa inyo at sa ibang tao. Patawarin niyo po kami, gawin niyo po kaming worthy in partaking the bread and the juice na aming gagamitin as symbols dito at memory, as reminder also of your suffering and death on the cross, Jesus Christ. Thank you for everything, for what we have learned tonight. In Jesus' name, amen. Now, on the night when Jesus was betrayed, he took the bread, he gave thanks to the Father, and after giving thanks to his Father, he broke it and gave it to his disciples. And he said, "This bread is the symbol of my body broken for you. Do this in remembrance of me." Let's partake the bread together. In the same manner, when Jesus, after dinner, Jesus took the cup and gave thanks to the Father, and also he said, "This cup is the new covenant in my blood. Every time you drink this cup, you remember my death." Let's drink this cup as symbol of Jesus' death. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay mo, sa pag-ibig mo na pinakita mo sa cross. Thank you for your body broken for us and for your blood that washed away our sins. Salamat sa kagalingan na aming natamo dahil sa iyong pagbuwis ng buhay doon sa cross. Salamat sa forgiveness of sins, salamat sa eternal life, salamat sa security na meron talagang kaligtasan ang lahat ng maniniwala sa iyo. Salamat sa assurance na kasama namin kayo, hindi lang sa eternity, even ngayon na naniniwala sa inyo, lahat ng believers ninyo na naniniwala kay Jesus Christ ay meron ng presensya ng Holy Spirit. Thank you, God, for everything, for every small blessings that are actually big in your eyes. Thank you for the testimonies of everyone. Thank you for the learnings. Dito, lahat pinag-uusapan. Dito, open kami for learning. We are teachable here, and thank you so much. At kami po ay nag-learn sa bawat isa. Now, before I pronounce the benediction at sa inyong lahat, may God the Father continue to
bind you in His love, i-cover kayo, i-embrace kayo ng kanyang pag-ibig, at tayo mismo bilang mga kapatiran sa Diyos na naniniwala kay Jesus Christ, I pray na ang pag-ibig ng Diyos ang magbuklod sa atin bilang united people of God, and ang Diyos anak na si Jesus Christ, ang kanyang grace ay patuloy nating maranasan in all seasons of life, even during those times we are suffering and struggling. May the grace of Jesus make us strong, and the Holy Spirit be with us, comfort us, give us wisdom and guidance and protection as well. And thank you sa lahat ng ating natutunan tonight. May we continue to serve God and to always be used by God for His kingdom for purposes. Now, may you be blessed and become a blessing to many more people. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. Picture tayo. Sino? Ako na mag-picture? Ako na lang po, Pastor. Saglit lang po. I-ready ko lang yung ating Kodak. Okay. Ready? 1, 2, and 3. Thank you. All right. Sige, salamat. Thank you po, Pastor. Ito po, Pastor. Mama Thank you, Almat Kuya at Elramo. kasi